Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwentuhan ngayon ay ang Troll 2, halina't simulan na natin. Nilalang mula sa pagsasanib ng lupa at bato, ang mga troll ay lumitaw mula sa kailaliman ng kabundukan libu-libong taon na ang nakalipas at namuhay ng payapa kasama ng mga tao sa mahabang panahon. Gayunpaman, nang magsimulang umiral ang isang bagong kaayusan sa Europa, nagbago ang lahat. Sa Norway, isang bagong hari na kilala bilang San Olaf ang binigyan ng misyon na gawing Kristiyano ang bansa. Ayon sa bagong paniniwala, walang lugar sa mundo para sa mga nilalang na itinuturing nilang primitibo. Sa isang ekspedisyon sa kagubatan, nagawa ni Olaf na hilahin palabas ng kabundukan ang mga troll at ilantad sila sa liwanag ng araw. Sa pagdikit ng sikat ng araw, ang mga nilalang na ito ay naging bato at tuluyang nawala sa mundo. Mula pagkabata, naririnig na ni Nora ang mga kwentong ito mula sa kanyang ama at lamaking naniniwalang tunay na umiiral ang mga troll. Ngunit paglipas ng panahon, napagtanto niyang baka kathang-isip lamang ang lahat. Makaraan ang 30 taon, biglang pinasok ng isang ahente ng gobyerno ang kubo ni Nora. Agad niya itong inatake, ngunit nakilala ang boses at napagtanto niyang si Andreas Isaacsen iyon, isang dating katrabaho. Pagkatapos tiyaking kasali si Nora sa isang bagong proyekto, inimbitahan siya ng lalaki upang tumulong sa gobyerno. Noong huli silang nagkita, magkasama silang nagtrabaho upang hulihin ang isang troll na nakatakas sa kabundukan ng Norway. Pero matapos niyang makita kung ano ang ginawa ng gobyerno rito, nagdesisyon si Nora na lisanin ang proyekto. Ngayon, nakatuklas ang mga ahente ng mas malaki at mas mapanganib na troll kaysa sa nauna. At upang parangalan ang alaala at trabaho ng kanyang ama, pumayag si Nora na tumulong. Habang nasa loob ng helicopter papunta sa kabundukan, pumirma muna ang babae ng kasunduan sa pagiging confidential dahil hindi niya maaaring isa-publiko ang misyong gagawin niya. Pagdating sa Vimwork, nakilala ni Nora sina Professor Mueller at Wangel at dinala siya upang makita ang troll na kanilang nabihag. Bilang pagpupugay sa sinaunang mga troll sa alamat, pinangalanan ng mga siyentipiko ang nilalang na iyon na Joden at naglagay sila ng mga UV light sa paligid upang maging bato ito kapag nagising. Biglang dumating si Dr. Marion at ipinakilalang siya ang pinuno ng proyekto. Mayroon siyang PhD sa evolutionary biology at 2 taon nang nangunguna sa pananaliksik. Ayon sa kanya, hindi patay si Joden kundi natutulog lamang dahil may pulso pa rin itong nadedetekta. Dahil mabagal ang tibok ng puso, nananatili itong walang malay, kaya nagawa nilang pag-aralan ito ng malawakan. Sa pagsusuri ng DNA, natuklasan nilang mas malapit pa ang troll sa mga puno kaysa sa tao. Bago magsimula sa trabaho, dinala ni Andrea si Nora kay Siggy at ibinalita na magkakaanak na sila. Nagulat si Nora dahil hindi niya alam na nagpakasal pala ang dalawa. Ipinakita ni Andreas ang ilang sinaunang dokumentong nakuha ng kanilang grupo na nagpapatunay sa pag-iral ng mga troll, kabilang ang batas ni San Olaf tungkol sa mga troll. Hindi kumpleto ang dokumento dahil nawawala ang isang piraso ng pahina, ngunit malinaw pa rin ang layunin nito, na dapat palayasin mula sa mundo ang lahat ng troll. Nang mabasa ito, napagtanto ni Nora na totoo ang mga kwento ng kanyang ama at nagdesisyong suriin ng mas malapitan ang higanti. Pagdampi niya rito at pagkanta ng lumang awitin, biglang bumilis ang pulso ni Joden. Sa hindi inaasahan, iminulat ng troll ang kanyang mga mata at napatigil si Nora sa gulat. Agad naghanda ang mga siyentipiko upang buksan ang mga UV light at gawing bato ulit ang troll bago ito makawala. Ngunit upang hindi masira ang kanyang specimen, sinadyang binuhusan ni Marion ng tubig ang control panel, nagdulot ng short circuit, at hindi umilo ang mga aparato. Agad tumakbo si Nora papunta sa elevator at nagsimula ng maglikas ang lahat ng tauhan. Sa lakas ni Joden, nabasag nito ang kanyang mga kadena at hindi sinasadyang nadurog ang elevator. Sa kabutihang palad, nakaligtas pa rin si Nora mula sa pagbagsak at tinulungan siya ni Andreas. Nakita nila si Dr. Wangel na nadurog sa ilalim ng troll, kaya gumamit sila ng shortcut upang makatakas sa bunker. Paglabas nila, nasaksihan nilang winuwasak ni Joden ang mga pader ng pasilidad at naipalaya na ang sarili. Sa pagdampi ng nyebe sa kanyang balat, naunawaan ng higanti na nasa tahanan na siyang muli at dumiretso ito sa kagubatan. Maya-maya, dumating si Major Chris at ang kanyang grupo upang dalhin ang koponan sa punong Ministro Brinman. Sa pagpupulong, sinabi ng gobyerno na kailangang ilaminahin ang troll para sa kaligtasan ng mga mamamayan, at wala nang nagawa si Nora kundi panuurin muli ang pag-uulit ng parehong pagkakamali.
Pagkalipas ng ilang sandaling pag-iisip, nagpasya si Nora na kumilos at inimbitahan si Andreas na sumama sa kanya. Matapos kumbensihin si Chris na isama siya sa misyon, sumakay sila sa helicopter na may UV lights at nagpasya ring sumama si Marion. Kinagabihan, libo-libong kabataan ang nagsasaya sa isang electronic music party nang biglang umuga ang lupa at bumagsak ang kisame. Pumasok si Jordan at nagsimulang magdulot ng takot. Nag-record pa ang ilang kabataan dahil hindi sila makapaniwala. Ngunit nang abutin sila ng higanti, nagkagulo ang lahat. Ilan ay nalunok bago pa dumating ang grupo ni Chris upang pigilan ang pag-atake. Pinailaw ng Major ang lahat ng ilaw sa aircraft upang gawing bato ang troll. Ngunit sa gulat ng lahat, kinaya ni Jordan ang UV lights at lumaban pa. Nasira ang aircraft, at bago ito tuluyang bumagsak, nagpaalam si Amir sa kanyang kaibigan. Nang mawala ang kasama, muntik nang sumugal si Chris sa laban, pero naisip niyang marami pang taong madadami, kaya umatras ito. Wala siyang nagawa habang nakikita si Jordan na lumalayo nang hindi mapigilan. Kinabukasan, sinamahan niya ang grupo ni Nora sa kabundukan ng Dora upang bisitahin ang dating kulungan ng hari ng mga troll. Samantala, sa Godbrandelen Valley, naramdaman ng matandang si Lars at ng kanyang aso ang pagyanig at natano ang isang troll. Di man lang lumiko ang nilalang at dinaanan ang bahay ni Lars. Pagdating ni Nora sa lugar, ipinaliwanag niya na itinayo yun ng mga Kristiyano bilang bitag para sa hari ng mga troll. Banihag nila ang batang prinsipe upang gawing Cain, at nang dumating ang hari para iligtas ang anak, nahuli nila ito. Ayon sa alamat, nakaligtas ang hari at nakatakas makalipas ang 3 taon ngunit hindi na nabawi ang anak. Habang nakatayo sa gilid ng bangin, nakita nilang gumalaw ang bahagi ng pader ng bato, iyon pala ang prinsipe na nagtatago roon ng maraming taon. Lumapit si Nora at unti-unting nakamit ang tiwala ng nilalang. Kinantahan niya ito ng awiting ginamit niya upang gisingin si Jordan, at kalaunan ipinakilala sa lahat. Humingi siya ng tulong ng prinsipe upang makausap si Jordan at gumamit ng flare upang kunin ang atensyon ng higanti. Nang makita siya, mabilis na lumapit si Jordan upang umatake, ngunit biglang lumitaw ang prinsipe. Pinrotektahan nito si Nora, ngunit tinapakan ng higanti ang yelo at nabasag ang ibabaw. Napagtanto ni Nora ang panganib at sinubukang tumakas, ngunit napatigil siya nang makita ang kaibigang lumulubog. Ibinasura ni Jordan ang prinsipe at nagtungo sa mga taong nagtangkang gawing bato siya kagabi, ngunit nasalba ni Chris si Nora at nakarating sila sa helicopter. Muntik na silang matamaan habang papalipad, at sinisi ni Nora ang sarili sa sinapit ng prinsipe. Ilang oras ang lumipas, tumigil si Chris upang mag-refuel. At habang nagpapahinga, pinag-aralan ng mga siyentipiko ang mga yapak ng troll. Napagpasyahan ni Mario na tila patungo ito sa Hilaga. Nagsimulang maniwala si Nora na papunta si Jordan sa Trondheim, dating kilala bilang Nad-Eros. Sa mga kwento ng kanyang ama, si Olaf ang pangunahing dahilan ng paglipol sa mga troll. At noong panahong iyon, ang Nad-Eros ang kabisera ng Norway. Matapos pagdugtong-dugtungin ang impormasyong ito, nadiskubre ni Nora ang tunay na intensyon ni Jordan at sinabi niyang naghahanap ito ng paghihiganti. Kapag walang ginawa upang pigilan ang nilalang na iyon, mabublur sa mapa ang lahat ng naninirahan sa hilagang bahagi ng bansa at sila ang magbabayad para sa kasalanan ng kanilang mga ninuno. Dahil dito, nagtungo ang grupo sa Trondheim upang makilala si Esther, at sinamahan sila ng babae sa katedral ng Nad-Eros na itinayo noong 1070 hanggang 1300. Ayon kay Esther, mula sa katedral na ito, na nasa puso ng Norway, pinamunuan ng simbahan ang bansa ng may matinding kapangyarihan. Kahit hindi pa niya alam ang eksaktong dahilan ng pagdalaw, tinulungan ni Esther sina Nora at ang kanyang mga kasama na hanapin ang libingan ni San Olaf, na inilibing sa loob ng simbahan. Pamilyar sa lugar, dinala ni Esther ang mga bisita sa mga catacomb upang makapagsiyasat. Sinabi niya na maraming tao ang nabaliw kakahanap sa loob ng lugar na iyon ng maraming taon, ngunit walang matagpuan. Habang inaabot ang mga pintura, nakakuha si Andreas ng isang maluwag na bato mula sa pader, at labis na nagulat si Esther sa natuklasan. Ayon sa babae, ang mga butas na iyon ay kumakatawan sa mga sugat ni Olaf na galing sa matinding labanan laban kay Thor Hunt. Pagkakita sa mga butas, kumuha si Nora ng isang hawakan ng sulo at isinuksok ito upang buksan ang mekanismong magpapaikot sa pader. Sa tulong ni Andreas, nabuksan nila ang konkretong pinto at nakita ang lagusan papasok sa libingan. Nang matanggal ang takip, nakumpirma nilang iyon nga ang bangkay ng dating hari. Naluha si Esther dahil ito ang unang beses na nakita niya ito matapos ang napakahabang panahon ng paghahanap.
Nang mapansin niya ang Beijing, ang espada ng hari, napansin niyang hindi ito nasira kahit daan-daang taon na ang lumipas. Ayon kay Chris, gawa ito sa pilak. Hindi raw ito ang pinakamahusay na metal para sa sandata, ngunit hindi ito kinakalawang kaya nananatiling may kantab. Habang sinusuri ang bulsa ng hari, natagpuan ni Nora ang nawawalang kalahati ng dokumentong naglalaman ng troll law, at agad na tinawagan ni Andreas ang kanyang asawa upang ibahagi ang natuklasan. Sa tulong ni Siggy, naskan nila ang pahina at sa wakas ay nabasa nila ang buong dokumento. Doon nila nalaman na mali ang kanilang interpretasyon, sapagkat inatasan ni Olaf sa kanyang pamumuno hindi dapat paalisin ang mga trolls sa lupang iyon. Upang ituwid ang mga kamalihang nagawa niya sa mga nilalang na ito, ibinigay niya ang rehiyon ng Udenheimen bilang tirahan nila. Matapos malaman ang katotohanan, napagtanto ni Nora na pinaslang si Olaf ng simbahan mismo. Ang mga lider relihiyoso noong panahong iyon ang gustong lipulin ang mga troll, at ang tanging paraan ay ang paglabag sa batas ng hari. Doon naintindihan ni Nora na hindi si Olaf ang nais paghigantihan ni Jordan, kundi ang mga mamamayang Norwegians na nagtaksil sa kanilang hari. Kinabukasan, iniulat ng iba't ibang news programs ang trahedyang dulot ng troll na pumatay ng napakaraming tao. Kumalat sa social media ang mga video ng nilalang at nagdulot ito ng matinding takot sa publiko. Nang malaman ng punong ministro na papunta na ang halimaw sa Trondheim, nagpatawag siya ng press conference at inihayag na inilikas na nila ang mga residente dahil tuluyan nang mawawala ang lungsod. Sa utos ng general, naghahanda na si Chris at ang kanyang team upang lisanin ang lungsod dahil darating na ang kaaway sa loob ng 2 oras. Ngunit bago pa makarating sa helicopter, napagtanto ni Nora at ng kanyang mga kasama na kapag bumagsak ang Trondheim, buong bansa ang mawawala. Kaya nagpasya silang manatili at lumaban. Kailangan nilang alamin kung anong sandata ang epektibo laban sa mga troll. Sinabi ni Andreas na maaaring gamitin ang mga kampana ng simbahan upang maantala ang mga ito. Binasa ni Nora ang lumang diary ng kanyang ama na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga troll, at natuklasan niyang maraming taon nang ginagamit ang bising upang lumaban sa mga ito. Nagsalita si Chris at sinabi na ang tanging bentahe ng pilak ay hindi ito kinakalawang. Kaya sinubukan ni Nora, ibinaon niya ang isang pilak na patalim sa banal na tubig at ginamit ang talim upang hiwain ang piraso ng lupaing dala niya. Mabilis itong nabasag at doon niya napagtanto na ang tanging paraan upang paksain ang troll ay sa tulong ng banal na tubig. Subalit upang mapabagsak si Jordan, kakailanganin nila ang tulong ng mas maraming tao. Kaya nagpasya si Mario na hingin ang tulong ng mga natitirang residente. Kaunti na lamang ang tao sa lungsod, ngunit sumama pa rin ang mga naiwan. Sa tulong ng militar, nagtayo si Chris ng mga bitag at inubos ang buong imbentaryo ng banal na tubig mula sa katedral. Makalipas ang ilang sandali, nang nakapwesto na ang mga sundalo sa harap ng simbahan upang simulan ang digmaan, dumating si Jordan sa lungsod at yumanig ang paligid sa bawat hakbang niya. Matapos wasakin ng isang gusali, nabingi siya sa lakas ng tunog ng mga kampana. Habang tinatakpan ng halimaw ang kanyang mga tainga, inutusan ni Chris ang kanyang mga tauhan na magpaputok. Sa pagtatangkang tumigil sa pag-atake, binunot ni Jordan ang isang puno at inihagis sa kampanaryo. Mabuti na lamang at nakatakas agad sina Esther at Andreas bago tumamba ang kampana. Habang sumusugod ang troll, inutusan ni Chris ang kanyang mga kasama na umatras at siya mismo ang naghanda sa pagdating ng halimaw. Paglapit ni Jordan sa harang, pinasabog ng Major ang mga bomba at nagkalat ang banal na tubig, ngunit hindi rin ito sapat upang patumbahin si Jordan. Dahil bigo ang plano, tumakbo sina Nora at ang mga kasama niya. Ngunit agad nilang narinig ang pag-atungal ng prinsipe at napagtanto nilang buhay pa ito. Nang maramdaman ni Jordan ang presensya ng isa pang troll, itinigil niya ang paghabol at hinarap ang pinakamalaking kalaban niya. Ang problema, mas matanda, mas malaki at mas bihasa sa labanan si Jordan. Kaya't halos walang laban ang prinsipe. Nag-aalala si Nora, kaya nagpasya siyang tumulong. Sinabi naman ni Mario na ang tanging paraan upang mapatigil ang halimaw ay buhusan ito ng banal na tubig. Habang tumatagal ang labanan, nanghihina ang prinsipe at napagtanto niyang kalaban niya ang isang hindi matatalong nilalang. Nang mapansin ni Andreas na iisa na lamang ang natitirang bomba, nagpasya siya na lumipad sa itaas ng lawa gamit ang helicopter upang subukang ihulog ang galon sa bibig ni Jordan. Samantala, nagpapaputok si Nora upang ma-distract ang troll at matigil ito sa pag-atake sa prinsipe. Kumuha ng sandata si Marion at sumama sa laban habang si Chris naman ay lumilipad sa itaas. Sa gitna ng paglipad,
muntik na nilang maiwan ang galon ngunit nasadyap ito ni Andreas. Ang problema, nalaglag ang detonator. Kaya't ang tanging paraan na lang ay pasabugan ito ng mano-mano. Ibinigay ni Chris ang isang granada sa kaibigan at sinabi na dapat bunutin ang pinilang segundo bago bumagsak ang bomba sa bibig ng halimaw. Matapos maipit sa ilalim ng paa ni Jordan at hindi na makahinga, tumigil sa paggalaw ang prinsipe at inakala ni Nora na nalunod ito. Habang palapit si Jordan, tumakbo si Marion ngunit nagpatuloy si Nora sa pagputok dahil hindi niya kayang iwan muli ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, lumapit ang helicopter at tinawag ni Andreas ang kanyang asawa. Determinado siyang iligtas ang bansa at matiyak na ang kanyang magiging anak ay mabubuhay sa isang ligtas na mundo, kahit nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo. Kaya tinawagan niya si Siggy upang magpaalam. Pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap, niyakap ni Andreas ang galon at tumalon papasok sa bibig ni Jordan. Habang bumabagsak, binunot niya ang pin ng granada. Ilang segundo pagkatapos, sumabog ang bomba sa loob ng nilalang. Kaagad kumalat ang banal na tubig sa katawan ng troll at nagsimula itong matuno. Nang makita itong nanghihina, umahan ang prinsipe mula sa ilalim ng lawa at winakwak ang puso ni Jordan. Unti-unting nag-disintegrate ang katawan ng halimaw at tuluyan na itong naglaho. Nakahinga si Nora ng maluwag dahil ligtas na ang bansa. Napahagulgol siya at taos-pusong nagluksa sa pagkamatay ni Andreas, na nag-alay ng buhay niya upang mailigtas ang milyon-milyong Norwegians, kabilang ang kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak si Leonard at umasa si Siggy sa tulong ng kanilang mga kaibigan upang mabigyan ng magandang buhay ang bata. Matapos makumplito ang kanyang misyon, bumalik si Nora sa kanyang liblib na cabin sa kabundukan at paminsan-minsang banibisita ng kanyang kaibigang troll. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.